So, magandang umaga sa inyo mga Lods. Ngayon, i-continue na natin yung ating hindi natapos. So, yun nga, natapos. Dito tayo, natapos sa add. Tapos, paglabas ng data dito sa ating table. Then, yun nga, ang gagawin na natin ngayon is yung part ng edit tsaka delete ni evacuation center. So, punta muna tayo dito sa evacuation center. Silipin muna natin ulit ang ating evacuation center. So, ito yung ating evacuation center. Yan. So, ngayon kasi magbabato tayo ng route doon ulit para sa i-get muna natin yung single data. So, change muna natin to sa evacuation center. So, check muna natin yung spelling, evacuation center. So, yan. So, part muna to ng edit. So, punta muna tayo sa web. Pagtabihin ko na muna. So, giget muna natin yung single data. Makunin natin yung ID. So, copy lang natin. Copy ulit tayo ng isa dito. Paste natin dito. Ngayon, change ko lang to sa evacuation center. Evacuation center. So, edit, evacuation center. So, copy na lang ako dito siguro. Sa add, copy ko na lang. Tapos, paste ko dito sa edit. Tapos, yung dito, ito yung ibabato natin sa name. So, copy natin to. So, paulit-ulit lang naman itong aking ginagawa. So, crude lang naman yan mga yan. So, paste dito, please. Paste natin dyan. So, ngayon, syempre, wala pa tayong ginawang ganito na function. Copy natin. So, create tayo ng function ulit dito sa admin controller. Punta lang tayo dito sa admin controller. Kung admin controller yung pinangalan nyo. So, gawin natin is public. Gawa tayo ng public function, tapos paste natin yung ginawa natin doon sa web. So, yan. Ngayon, siyempre, magbabato yan ng ID. So, need natin yung kunin yung ID, siyempre. So, punta muna tayo dito sa may mga pagkuha ng ID. So, ito lang muna siya. So, copy ko lang to. Or, copy ko lang itong buong to. Copy ko. Copy. Tapos, paste ko dito. Paste ko dito. So, instead na barangay information, yun nga, evacuation center, change natin. Dito sa barangay info, i-save na lang natin dito sa view evacuation. Dito, e-center. So, evacuation center na lang. E-center na lang. Para hindi sila same dito. So, e-center, copy natin. Ipalit natin dito sa b-info. Tapos, yung iba center, palit naman natin dito sa barangay info. So, syempre, wala pa tayong ginawang evacuation center na edit. Evacuation center. So, ang goal natin ito is, kukunin mo natin yung single. Tapos, na-click natin yung edit, makukuha nyo yung single data. So, wala pa tayong ginawang ganito. Evacuations, check mo natin spelling. So, copy. Copy yung dito lang pala. Copy kasi nasa loob siya ng folder na admin. Tapos, close ko lang itong muna yung app para hindi mahaba yung resources, view. So, dito sa admin na folder, create tayo ng panibago. So, .blade.php. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin dyan is yan, napalaking ko muna. So, sa edit evacuation center, ang gagawin natin is i-copy natin itong lahat ang nasa loob ng evacuation center. Yung pinaka-main, copy muna natin. Paste natin dito sa edit. Yun. So, ngayon, syempre, lalagyan natin dito ng value. Bawat isa, lagyan natin ng value.
So, maglalagay lang tayo ng value para mapalabas natin yung data. So, punta lang tayo dito ulit sa, kuha lang tayo dito ulit sa edit ng calamity, sample. So, copy natin yung may value. So, copy lang tayo ng isa dito na value. Copy tayo. Isa. Calamity or barangay. So, exit ko na muna tong edit calamity. Paste ko dito sa ating edit evacuation. So, dito. Paste natin dito. Tatlo to. Paste muna natin sa tatlo. Paste muna natin sa tatlo. Yan. So, ngayon, ipapangalan natin yan. Depende sa name nila. So, yan. Address. Tapos, contact info. Pero, syempre, hindi yan C-type. Ang kukunin natin dito is yung e-center. Copy. E-center. Tapos, punta tayo sa edit. Palitan natin to. So, ang gagawin natin is Control D. So, para ma-highlight yung tatlo na yan. So, ayan. Saka natin paste yan. Ayan. Pare-pare sila na lagyan ng e-center. Control D. Hold nyo lang. Tapos, yan. Hold nyo lang. Mag-ano yan. Mag-highlight yung tatlo yan. Save natin. Tapos, check muna natin. So, kung nag-error man, optimize ko ulit. So, check natin. Optimize ko na. So, yan. Optimize ko na. So, ngayon, try ko munang i-click tong edit. Kung pupunta, makukuha niyo yung ID, ID1, gano'n. So, check muna natin kung makuha. So, napansin nyo nakuha yung ID1, pero wala yung address. So, ang ano kasi nito, yung sa Texteria, ang problema kasi ng Texteria is, hindi ka maglalagay dito ng value sa loob. Ang problema kasi sa kanya, sa labas. Dito may lalagay para lumabas yung data. So, yun yung ano ng problema ng Texteria. Hindi ka maglalagay ng value sa mismong loob niya. Nakalabas siya. Ayan yan. So, wala na, hindi mo nalagyan ng word na value. So, check. So, ayan. Napansin nyo, lumabas yung marking niya. Tapos, natin tong San Mateo. So, ayan. Lumabas na, di ba? So, yun lang. So, napalabas na natin yung sa edit. Ang goal natin is i-update naman siya. I-update. So, change muna natin tong save sa update. Kasi naka-update yung kanyang yung button. So, change natin sa update. Check muna natin kung na-change. So, ayan. Once na-click natin yan, dapat ma-change sa update. So, ngayon, magbabato tayo dito ng ID. Dito sa top. Punta ulit tayo sa edit calamity. Kung napapansin nyo is nagbato dito ng ID. Copy ulit natin to. Copy lang natin yung buong form. Punta tayong evacuation. Paste muna natin dito sa baba. Yan. Tapos, paste natin dito. Pero papalitan natin yan ng, syempre ng, hindi add. Papalitan natin ng, ganyan na lang siguro. Yan. Update evacuation. Pero, hindi siya C-type ulit. Ang kukunin natin is ito. E-center. Oops. Nakat ko. Copy. Copy lang. Tapos, paste dito. So, kasi ibabato ka natin yung... So, wala pa tayong ginawang route na to. Ito, wala pa tayong ginawa para sa update. Punta ulit tayo dito sa ating web. Drag ko lang. Copy ulit tayo dito ng update. Copy natin itong part ng update. Copy. Paste natin dito. Para sa update. So, copy na natin itong evacuation center. Paste. So, copy na lang ako dito sa edit. Tapos, paste ko dito. Sana. Lumampas yung ating paste ko dito. Tapos, so dito sa update is ito na yan. So, copy natin itong buong to. Copy natin yan. Yung buong route na yan. Yung admin.evacuation. Tapos, paste natin dito. Bakit ka nag-i-scroll? So, haba kasi. So,
Ano ko na lang, ganyan ko na lang para maano ko, hindi siya nag-i-scroll. So, paste ko dyan. So, same yan dito. Yung kinapin natin. So, ayun yung pinaka-name niya kasi babato natin. So, ngayon, wala pa tayong ginawang function dito. Copy natin. Gawa na tayong function yan dito sa admin controller. So, yun nga, as usual, public function. Tapos, paste natin dito. Tapos, magbabato yan ng so, punta ulit tayo dito ulit sa update. So, ganito. So, copy mo natin tong buong to. So, request. Copy natin dyan. Yan. Tapos, paste natin dito. Ngayon, next natin is copy lang natin tong buong to. Copy na natin yung buong yan. Paste muna natin dito. Pero, ang gawin na lang natin siguro dito is copy natin yung tatlo dito sa add. Ayan o. Para din natin type. Yan, copy natin yung tatlo na yan. Paste natin dito. Yan. So, yan. So, ngayon, instead na barangay information, yan yung evacuation center. So, paste natin dito. Ngayon, babalik siya dito kapag nag-update. Saan ba yun? Dito. So, ibabalik niya dito. After niya, i-update yung ano na to. So, babalik siya dito. Dito natin sa form na to. Kung saan, itong form na to is, andito siya sa ito, laging nasa unahan. Nagano kasi ito, naunahan na to. Yan, ganyan. So, yan, babalik natin dun. So, paste natin dito. So, admin. Oops. Ay, hindi pala yun. Sa add pala ako naglagay. So, update. Paste natin dito sa update. Paste natin dyan sa update. Tapos, update employee. Update completed 3 na lang. Kasi, lagyan na natin. Pangatlo naman to. So, barangay. So, palitan natin ng update evacuation center. So, updating evacuation center. So, mukhang okay na. So, siyempre test na natin. Pero pala, sorry, wala pa tayong ginawang update completed. So, kailangan mapalabas natin tong evacuation center has been updated. Punta tayo dito sa pinaka-main. Dito. Sorry. Dito sa evacuation center, punta tayo dito sa pinaka-taas niya. Ito yung tinutukoy natin, yung pinaka-message. Copy natin, paste natin dito. So, ang ika-copy natin is ito, yung update. Copy natin yan. Kasi kailangan natin na palabas yung message na to na talagang nag-update na yung data. So, punta tayo dito sa pinaka-main ng evacuation center. Paste natin dito. Control D. D as in dog. So, paste para silang sabay na malagyan. So, ngayon, check na natin. So, ngayon, click ko tong Sport Center. Oops. So, ano ko muna? Optimize ko muna. Para okay. So, edit. So, ayan. So, ngayon, gusto kong Marikina City. Lagyan ko lang ng city. So, Sport Center. Sport Center 2. So, gawin itong 0. So, update natin. So, napansin nyo, ayan, nalagyan ng 2, nalagyan ng city, naging 0. So, ayun. Nagawa na natin yung update para sa evacuation center. So, ngayon, ang next naman natin is delete. So, need naman natin i-delete. So, mag-add muna tayo ng test para i-delete natin to. Test. Yan. Yan. Maglagay lang tayo ng test kasi i-delete natin yung test na yan. So, ayan, as usual. Meron pa rin. Punta tayo dito sa pinaka evacuation center na pinaka-main. So, punta tayo dito. Tapos, palitan lang natin ng evacuation center. Yan. Evacuation center. Delete.
So, punta tayo dito sa web. So, copy tayo sa top. Copy tayo na isa dito para sa delete. Copy. Paste natin dito. So, napapansin nyo, dumadami yung ating code, di ba? So, padami pa man padamihan kasi ilan pa lang nagagawa natin. Type of calamity, barangay information, evacuation. So, ang dami pa. Ang dami pa to. So, ganun talaga. So, ito, evacuation center. Tapos, delete. Copy natin to. Copy natin. Copy lang natin para hindi na tayong paste natin dito. So, yung dito sa name, manggagaling pa rin dito sa ating dito. So, dito, copy natin to para alam nyo kung saan ang galing o saan natin to ibabato. Kung sa yung route na to. So, ibabato natin doon sa name. Laging tatandaan na, sa name to ibabato. Copy. Tapos, dito sa name. Dito siya ibabato. Paste. So, ayan. Meron tayong, pero wala pa tayong ginawang function. Copy. Ang gawa natin function para sa delete. Ang pinakalas. Public. As usual. Function. Function. Tapos, paste natin dito yung delete. Tapos, ganyan. Tapos, sana tayo ng delete dito para mabilisan. Ito, delete. Yan, delete. So, copy na lang natin itong buong delete na to. Copy na natin yung buong delete na yan. Tapos, paste natin dito. So, maghanap ng ID na variable. Magbato tayo dito ng ID kasi pasa-pasa yung ID. Instead na barangay information, evacuation centers. So, sana, ang napapansin nyo, nire-reuse natin yung ito yung model na yan. Yung tinol natin yung model o class. So, ayan. Delete. Kung gawin na natin 3. So, barangay. Ano na lang to. Ang gawin natin is center name. Center name. Center name. Center name. So, center name has been deleted. So, instead na admin barangay, ito yung ibabalik natin siya dito sa dito sa part na yan. After niya ma-delete, ayan, ibabalik natin siya dito sa form na to, dito sa mismong form na to. Oops. Next natin is, syempre, wala pa tayong ginawang ganito para lumabas yung message na to. Balik ulit tayo sa pinaka-main ng evacuation center. As usual, copy tayo ng isa dito para malabas yung message na malaman natin na deleted na. Tapos, punta ulit tayo dito sa admin controller. Copy natin yan. Copy. Punta tayo sa pinaka-main ng evacuation center. Control B. Control B as in dog. Paste. So, ayun. Ngayon, check na natin kung mag-delete ito. So, as usual, optimize ko muna. So, PHP Artisan optimize. So, yan. So, punta muna ako dito sa delete. Kung isi-save ko na lang muna yung asa na yan. So, isi-save ko to. Copy. Copy ko. Evacuation center. Tapos, pin ko dito sa delete. Hindi sila save. So, ayun ako. Nakabarangay pa. So, save ko. So, yan. Save na sila. Yan. Pag delete ko itong test, dapat mawawala dito sa table. So, delete. So, ayan. So, success na yung ginawa nating edit tsaka delete kay evacuation center na module. So, sana nagustuhan nyo itong ginawa natin sa pre-evacuation center kay Laravel 10. So, proceed na lang tayo sa information, LGU. So, iba pa, marami pa to. So, pati dito sa dashboard, turuan mo paano i-count yung mga yan. So, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking video dito sa Laravel 10 na ginawa natin sa pre-evacuation center. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.